Miss Vanessa, you seem distracted. Are you okay? Tanong kay Vanessa ng sekretarya niyang si Brittany. Tumingin si Vanessa sa sekretarya at tipid na ngumiti. I'm fine. Thanks for the files, Brit. Sagot ni Vanessa bago i-dismiss ang babae. CEO si Vanessa ng construction firm sa New York na pag-aari ng ama. Nang magretiro ang kanyang ama 2 years ago ay siyang humalili sa posisyon nito. Nag-iisang anak lang kasi si Vanessa ng kanyang ama. 7 taon pa lamang ang babae nang mamatay ang kanyang ina. Nagkaroon ng pangalawang asawa ang kanyang ama, subalit hindi ito nagkaanak sa madrasta niyang si Paloma. Paglabas ng sekretarya ni Vanessa ay napasandal siya sa swivel chair. Ang totoo ay ilang linggo nang may mabigat na dinadala si Vanessa. 2 months ago ay natuklasan nila na may brain tumor ang kanyang ama. Ayon sa mga doktor, kailangan sumailalim ng kanyang ama sa operasyon upang alisin ang tumor sa utak nito. Subalit nagmamatigas ang kanyang ama na magpa-opera. Ayon dito ay magpapa-opera lang ito kung magpapakasal siya kay Arthur, ang anak ng kaibigan nito. Hindi pumayag si Vanessa sa gusto ng ama, kaya naman pinaniwala niya ito na may nobyo na siya. Nag-ring ang cellphone ni Vanessa. Kinuha niya yon at sinagot ang tawag. Vanny. Bungad sa kanya ng stepbrother na si Patrick. Anak ito ng kanyang madrastang si Paloma sa unang asawa nito. Hey, Pat. Napatawag ka? Bati niya sa lalaki. I just want to remind you of your meeting with Jerome later, Vanny. Paalala sa kanya ng stepbrother mula sa kabilang linya. Pagkatapos sabihin ni Vanessa sa amang si Victor na may karelasyon na siya, iginiit nito na gusto nitong makilala ang nobyo niya. Kaya naman nanghingi ng tulong si Vanessa sa stepbrother niya si Patrick. Nagpahanap siya rito ng lalaking maaaring magpanggap na boyfriend niya sa harap ng ama. Ayon sa stepbrother niya ay napakiusapan nito ang kaibigang si Jerome. Don't worry, hindi ko nakakalimutan, Pat. Siguraduhin mo lang na hindi ka malilate, Vanny. 8 p.m. sharp, okay? May flight pa papuntang Boston si Jerome mamayang 12:00. Yeah. Sagot ni Vanessa kasabay ng pagtayo mula sa inuupo ang swivel chair. Bumaling siya sa floor-to-ceiling glass window ng opisina niya. Natanaw niya mula roon ang isang bahagi ng New York City. Isang Filipino-American ng ama ni Vanessa na si Victor. 12 taong gulang si Vanessa nang mag-migrate sila ng ama sa Amerika, na siyang bansang sinilangan nito. Sige na, ibababa ko na to. I know how busy you are. Ani Patrick sa kabilang linya. Thanks again, Patrick. Oh my God, Vanny. I told you to stop calling me Patrick. It's Pat, okay? Bahagyang natawa si Vanessa sa sinabi ng kausap. Bakla ang stepbrother niya at hindi nito itinatago ang bagay na yon. Fine. Thanks, Pat. Ani Vanessa bago tuluyang ibaba ang tawag. Pagkatapos niya makipag-usap kay Patrick ay bumaling ang dalaga sa trabaho. Subalit dahil sa dami ng ginagawa ay hindi na malayan ni Vanessa ang oras. Pasado 7:00 na ng gabi nang makalabas siya mula sa pribadong opisina. Sa halip na mag-retouch pa ng makeup ay dumiretso na siya sa elevator. How can I be so forgetful? Bulong ni Vanessa sa sarili habang lula ng elevator. Mag-isa lang siyang sakay niyon. Pagdating sa 28th floor ay bumukas ang elevator at pumasok ang isang pamilyar na lalaki. Good evening, Miss Thomas. Bumaling si Vanessa kay Andrew Benavista at binigyan ito ng tipid ng ngiti. Engineer Benavista. Bati niya sa lalaki. Senior engineer ang lalaki sa construction firm ng kanyang ama. Isa si Andrew sa maraming Pilipinong empleyado nila. Late ka na naman nakauwi, Miss Thomas. Wika sa kanya ng lalaki. Muli ay bumaling si Vanessa sa katabi. You know how busy work these days are. Look at you. Late ka na rin nakauwi, engineer. Mabait at approachable na boss ang ama niyang si Victor sa mga empleyado nito. Kaya naman na magtrabaho si Vanessa sa kumpanya ay sinikap niyang maging katulad ng ama. Sa 6 na taong pagtatrabaho ni Vanessa sa construction firm ng ama, ay halos kilala niya karamihan ng mga empleyado nila, lalo na yung mga matagal nang nagtatrabaho sa kanila. Isa na roon si Andrew. Well, I have nothing to do on Friday night, so might as well work. Nakangiting sagot ni Andrew. How about you, Miss Thomas? Wala ka bang date ngayong gabi? Date? Wala yun sa vocabulary ko. Bahagyang natawang sagot niya sa lalaki. Tila akmang magsasalita si Andrew nang biglang huminto ang elevator.
Kasabay na yun ay ang pagdilim ng paligid. Anong nangyari? Nababahalang tanong ni Vanessa sa kasamang lalaki. Mukhang nasira ang elevator, Miss Thomas. Mahinang napamura si Vanessa sa sinabi ng binata. Ngayon pa talaga. Hindi nabigil ang bulalas niya. Naramdaman ni Vanessa ang paggalaw ni Andrew sa tabi niya. Kasunod niyon ay bumalik ang liwanag sa elevator. Sa pagkakataong yon ay nagmula ito sa cellphone na hawak ng kasamang lalaki. Here, hold this while I call for help. Ani sa kanya ni Andrew. Kinuha ni Vanessa ang cellphone mula sa lalaki at pinanood itong pindutin ng emergency telephone button ng elevator. 30 minutes pa tayong maghihintay? Napasinghap na gagad ni Vanessa nang marinig ang sinabi ng technician na kausap ni Andrew mula sa speaker ng elevator. 30 to 45 minutes, Miss Thomas. Baling sa kanya ng lalaki. Don't worry, we will get out of here safe. Nothing to worry about. Hinabad nito ang suot na coat at inilatag sa sahig na elevator. For now, maupo ka na lang muna para hindi sumakit ang binti mo. Naka-heels ka pa naman. Natigilan si Vanessa sa gesture na yon ng lalaki. Sa ilang taon niyang pagtatrabaho sa kumpanya ng ama, ay alam niyang marami sa mga empleyado nilang babae ang may crush kay Andrew. Bukod kasi sa gwapo at matangkad ng lalaki, ay usap-usapan ng pagiging gentleman nito. Ngayon nga ay napatunayan yon ni Vanessa. Umusal siya ng pasasalamat kay Andrew bago naupo sa sahig na nilatagan nito ng coat. Mabuti na lang at pinili niyang mag-slacks ng araw na yon. Ikaw, hindi ka ba uupo? Pag-angat niya ng tingin kay Andrew na nanatiling nakatayo sa harap niya. Iminrestra niya rito ang bakanting space sa tabi niya. Tumikhim ang lalaki. Sa liwanag na nagmumula sa flashlight ng cellphone nito, ay nakita niya ang nag-aalangang ngiti nito. Can I sit beside you? What? Of course. Inuupuan ko na nga tong coat mo eh. Mahihiya ka pang tumabi sa akin. Thanks, Miss Thomas. Ngiti sa kanya ni Andrew bago naupo sa tabi niya. Sa pagtabing yun ng lalaki ay nakarating sa kanya ang amoy ng pabango nito. Tama nga yung naririnig ko sa ilang empleyado ng firm. Bukod sa gwapo, mabango rin tong si Engineer Buenavista. Ani Vanessa sa isip. Sigurado ka bang makakalabas tayo bago matapos ang isang oras? Baling niya sa lalaki. I'm sure, Miss Thomas. Everything will be fine. Don't worry. Okay. Thanks. Tumango siya at ngumiti rito. Yun ang unang beses na na-stuck si Vanessa sa sarang elevator at ipinagpapasalamat niya na hindi siya mag-isa nang mangyari yon. You sounded worried earlier. Nagpupuntahan ka ba? Yeah. May imimita ko sa Osteria. Sagot niya na ang tinutukoy ay ang sikat na Italian restaurant malapit sa Broadway Network. Kinuha niya ang cellphone mula sa bag para tawagan si Patrick. Napangiwi si Vanessa nang makitang wala ng baterya yun. Akala ko wala kang date, Miss Thomas. Hindi yun date. Sagot niya nang ibalik ang tingin sa katabi. Yun ang unang beses na nagkalapit sila ng lalaki. Kaya yun rin ang unang pagkakataon na napagmasdan niya ng mabuti ang mukha nito kahit na malamlam ang ilaw ng cellphone. Aware si Vanessa na isa si Andrew Buenavista sa mga pinakagwapong engineer ng firm nila. Subalit, ngayon lang niya napagtanto na ang malalim at kulay tsokolating mga mata ng lalaki ang best asset nito. Oh, I'm sorry. Bahagyang nakangusong sagot ng lalaki. Sa ekspresyong yun ni Andrew, ay napagtuunan naman ni Vanessa ng pansin ang manipis at mapulang pares ng labi nito. Hindi alam ni Vanessa kung bakit ng mga sandaling yun ay hindi niya maialis ang tingin sa mukha ng kasama. Wala ka bang girlfriend ngayon, Engineer Buenavista? Namalayan na lang ni Vanessa ang sariling tinatanong yun sa lalaki. Napansin niyang natigilan ng kasamang binata, subalit agad din itong umiti. Wala, Miss Thomas. Bakit mo na itanong? If that's the case, then I wonder if pwede ka bang magpanggap na boyfriend ko sa harap ni Daddy. Magpanggap na boyfriend mo? Sa harap ni Mr. Thomas? Nabiglang gagad ni Andrew. Kinagat niya ang ibabang labi at tumango. Daddy has a brain tumor, Engineer. Muli ay nakita ni Vanessa ang pagkabigla sa mukha ni Andrew. Hindi na niya ipinagtaka yun dahil wala pang ibang nakakaalam tungkol sa kalagayan ng ama maliban sa kanilang pamilya. I'm sorry to hear that. Marahang wika ni Andrew sa kanya. Tipid siyang umiti. Kailangan niya magpa-opera as soon as possible para mapigilan ng pagkalat ng tumor sa utak niya.
But Dad was being difficult. Magpapa-opera lang daw siya kapag nagpakasal ako sa anak ng kaibigan niya. I told him na may boyfriend ako, kaya hindi ko pwedeng sundin ang gusto niya. And now, he wants to meet my boyfriend. I promised him I will bring my boyfriend this weekend. Yung lalaking imimit ko ngayong gabi, yun sana yung lalaking nakausap ko na magpapanggap na boyfriend ko. But I don't think papayag pa siya pagkatapos ko siyang hindi siputin ngayon. And now, I'm the one you're asking? Wika ni Andrew habang nakatingin sa kanya. Bumuntong hininga si Vanessa. Well, I'm desperate. Kapag wala ako na ipakilalang boyfriend kay Dad this weekend, lalo siyang maghihinala na nagsisinungaling ako sa kanya. Okay. Napakorap si Vanessa sa sinabi ni Andrew. Okay, as in, payag ka magpanggap na boyfriend ko? Yeah, sure. Why not? Wala naman ako ibang gagawin this weekend eh. Kasual na sagot ni Andrew bago ngumiti sa kanya. You'll pose as my boyfriend engineer. So okay lang sa'yo na hawakan mo ako? I mean, we have to hold hands and everything. Bahagyang nag-angat ng kilay si Andrew. Kung okay sa'yo, bakit hindi magiging okay sa akin? Tumango si Vanessa nang sa wakas ay makabawi sa mabilis na pagpayag nito. Don't worry, I'll pay you for this. No need, Miss Thomas. Hindi naman ako pumayag para magpabayad sa'yo. I just want to help you. Wika nito bago muling ngumiti. Muli ay napakorap si Vanessa bago tumikim. That's so nice of you, Andrew. Bahagyang natawang lalaki. Thank you, Miss Thomas. So, this weekend, ako na magpapanggap na boyfriend mo. Tumango si Vanessa. Inaasahan ni Dad na dadalhin ko ang boyfriend ko sa family lunch namin sa linggo. Are you fine with that? Libre ka ba on that day? I told you, wala akong gagawin ngayong weekend. Just tell me everything I need to prepare. May mga bagay ka bang sinabi kay Mr. Thomas tungkol sa boyfriend mo? Umiling si Vanessa. The only thing I told is that I have a boyfriend for a year already. Anya kay Andrew. Let's just tell him we started hooking up and then the rest is history. Don't worry, sumali ako sa drama club ng high school kaya marunong naman akong umacting. Cooperation mo lang ang kailangan ko. Okay, let's do it. Pagsang-ayon ni Andrew. I'm also fine with anything. I mean, holding hands, hugs, even kisses if necessary. Basta mapaniwala natin si Dad na totoong boyfriend kita, engineer. Oh, okay. Pero hindi naman siguro kailangang halikan kita sa harap ng daddy mo para mapatunayan lang na totoong girlfriend kita. Ani Andrew sa kanya. Hindi sigurado si Vanessa kung tama ba ang nakita niya na bahagyang namula ang mukha ng lalaking katabi. But if necessary, you can kiss me. Anya sa lalaki bago bahagyang dumako ang mga mata sa labi nito. I mean, what I'm saying is, you already have my consent. And don't worry, I won't get awkward after that. Okay, I'll remember that. Tipid ang ngiting wika ni Andrew. Akmang magsasalita si Vanessa nang biglang tumunog ang speaker ng elevator. Tumayo si Andrew upang kausapin ang nasa kabilang linya. Ilang sandali pa ay bumalik na ang ilaw ng elevator. Bago pa makatayo si Vanessa ay inilahad sa kanya ng lalaki ang kamay nito. Mainit ang kamay ni Andrew. Agad ring binitiwan ng lalaki ang kamay niya, subalit naiwan ang init ng kamay nito sa palad niya. Thank you, Andrew. Ani Vanessa sa lalaki habang naglalakad sila palabas ng gusali. Para dito sa coat mo, at para sa pagpayag na magpanggap na boyfriend ko. You're welcome, Miss Thomas. Miss Thomas? Hindi mo ko pwedeng tawaging Miss Thomas sa harap ni Daddy. Call me Vanessa or Vanny. Anya sa lalaki. Okay, Vanny. Ngiti sa kanya ni Andrew. Natigilan si Vanessa nang marinig ang pangalan mula sa binata. Hindi niya maintindihan kung bakit tila gumanda ang pangalan niya sa mga labi nito. Tumikim siya bago kinuha ang personal na number ng binata. I need to go, Andrew. Sigurado akong kanina pa ako kinakontak ni Patrick. Ani Vanessa pagkatapos sumulyap sa suot na relo. Pasado 8:00 na ng gabi. Yeah, you take care, Vanny. Wika nito bago bahagyang itinaas ang kamay sa kanya. You too, Andrew. Salamat ulit. Pasasalamat niya bago tinahak ang salungat na direksyon mula sa lalaki. Pagdating ni Vanessa sa apartment niya, ay agad niyang i-charge ang cellphone niya upang matawagan si Patrick. Tumawag sa akin si Jerome, Vanny. Hindi mo siya pinuntahan?
Bungad na tanong sa kanya ng stepbrother mula sa kabilang linya. I'm sorry, Patrick. Nagkaroon ng aksidente sa office. I was trapped in the elevator for almost an hour. What? Hey, are you okay? Nahaluan ng pag-aalala ang tono ng kausap. Yeah, I'm okay. Nakauwi na ako. Hindi rin ako nakatawag agad dahil namatay ang cellphone ko. Narinig niya ang buntong hininga ni Patrick. Jerome texted me. Kanina pa siya umalis ng restaurant. Tell him I'm really sorry, Patrick. Oh, paano na yan ngayon? Sinong lalaki ang ihaharap mo kay Uncle Victor sa Sunday? Don't worry, Patrick. I already have someone na pumayag mapanggap na boyfriend ko sa harap ni Daddy. Really? Sino? Someone who works in the firm. Si Engineer Bonavista. Kasama ko siya nang natrap ako sa elevator. Nabanggit ko sa kanya ang tungkol sa problema ko kay Daddy. Surprisingly, pumayag siya. Narinig niya ang malakas na singhap ni Patrick. What the hell? Si Engineer Bonavista? You know him? Nagtatakang tanong ni Vanessa sa kausap. Of course, dear. Kilala ko ang mga gwapong engineer dyan sa firm, no? Lalo na yung si Engineer Bonavista. Isang beses ko siyang nakasabay sa elevator nung pumunta ako dyan. Halos himatayin ako sa gwapo at bango niya. Gosh, I can't believe na pumayag siyang magpanggap na boyfriend mo. Buti at single siya. He said he wanted to help me, pero hindi ko natanong kung single ba siya. Siguro naman oo. Sagot niya sa kausap. Oh, wow. Ang bait niya pala talaga. Bakit kaya wala siyang girlfriend? Nakakapagtaka naman. Sa tingin mo, hindi kaya dahil lalaki rin ang gusto niya? Ikaw tong hindi straight sa ating dalawa, kaya bakit ako tong tinatanong mo? Napapailing na sagot niya sa kausap. But I don't think he's gay. Hindi naman porket gwapo, mabait at walang girlfriend, bading na agad. Amoy mo ba na medyo berde ang dugo niya? Well, let's see. You know what? Magpapanggap siyang boyfriend mo, di ba? Subukan mo kaya siyang halikan sa Sunday. Umirap siya kahit hindi siya nakikita ng kausap. Shut up, Pat. I'll only do that if the situation calls for it, okay? Sus, ang KJ mo naman, Vanny. Hindi ka ba curious kung sa gwapo niyang yun masarap din siyang humalik? Sa sinabi niya ni Patrick ay sumagi sa isip niya ang mapulang labi ni Andrew. Ewan ko sa'yo. Kung pinagdanasaan mo si Engineer Bonavista, huwag mo na akong idamay. Nakangusong sambit niya sa kausap. Natawa na lang si Patrick sa kabilang linya bago ito nagpaalam. Isang araw ang lumipas at dumating ang araw ng linggo. 10:00 ng umaga nang makipagkita si Vanessa kay Andrew sa isang coffee shop malapit sa apartment na tinutuluyan. Thank you for doing this, Andrew. Wika ni Vanessa sa lalaki habang sakay sila ng taxi. Dahil sa traffic sa New York ay nasanay na si Vanessa na mag-commute sa syudad. Again, no worries, Vanny. Nakangiting sagot sa kanya ng lalaki. Sigurado kang hindi ka magpapabayad sa akin? Tila nag-isip si Andrew bago ito sumagot. I-treat mo na lang ako ng dinner. Okay na sa akin yun. Nakangiting tumango siya. Okay, I'll treat you to the fanciest dinner later. I promise. Kahit hindi fanciest, okay na ako sa fish tacos at chips, Vanny. Fish tacos at chips? Really? Napakurap na baling niya sa katabi. Why? That's my favorite, Vanny. Madalas ko yung kainin nung nag-aaral pa ako sa MIT. Well, mahilig din ako sa fish tacos. Anya sa lalaki. Fine. Alam ko kung saan dito sa New York may masarap na fish tacos. Pagkatapos ng kalahating oras na biyahe ay narating nila ni Andrew ang bahay ng ama ni Vanessa sa Bronx. Pagbaba sa sasakyan ay inilahad sa kanya ng lalaki ang kamay nito. Hinawakan niya ang kamay ni Andrew. Tulad ng unang naramdaman ng dalaga, tila may init na gumapang sa kanya sa paglalapat ng balat nila. Sa kabila niyon ay hindi niya binitiwan ng kamay ng lalaki hanggang sa makarating sila sa loob ng bahay. Sumalubong sa kanila ang ama kasama ang stepmother niya, pero umalis din ng ginang para asikasuhin ng hapag. What is this, Vanessa? Engineer Bonavista is your boyfriend? Tila hindi makapaniwalang tanong ng amang si Victor habang nakatingin sa kanila ni Andrew. Yes, Dad. Meet my boyfriend, Engineer Blake Andrew Bonavista. Wika ni Vanessa sa ama. I know you're shocked, but it's true. Si Andrew ang boyfriend ko, Dad. Bumaba ang mata ng ama sa magkahupong na kamay nila ni Andrew.
bago ito bumaling sa lalaki. Is this true, Engineer Bonavista? You're in a relationship with my daughter? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko, Dad? Andrew is my boyfriend. Ani Vanessa sa ama. I'm asking Engineer Bonavista here, Vanessa, not you. It's true, sir. Vanessa is my girlfriend. We've been together for a year now. Wika ni Andrew sa kanyang ama. And I'm in love with your daughter. Pagpapatuloy ng lalaki. Bumaling ito kay Vanessa at ngumiti. Gumanti ng ngiti si Vanessa sa lalaki. Subalit napakorap siya nang dalhin ni Andrew ang kamay niya sa labi nito at halikan ng likod niyon. Tila may kuryenteng gumapang sa balat niya. I'm sorry for questioning you, Engineer Bonavista. I just didn't expect this. Akala ko nagsisinungaling lang sa akin si Vanessa nang sabihin niyang may boyfriend na siya. Anang ama ng dalaga habang patuloy na nakamasid sa kanila. I understand, sir. Gusto ko rin mag-apologize for making our relationship a secret even from you. Ayoko lang pag-isipan ng ibang tao sa opisina ang relasyon namin ni Vanessa. I mean, she's my boss and I'm just one of your employees. Wow, I can't believe he's this good. Kahit ako mapapaniwala niya sa mga sinasabi niya. Ani Vanessa sa sarili nang pasimpleng tumingin kay Andrew. Ngumiti ang ama niya kay Andrew. Oh, no, Engineer. Hindi ko pag-iisipan ng masama ang intensyon mo sa anak ko. I've known you for 7 years already. You're one of the trustworthy people in the firm. Does it mean tinatanggap mo si Andrew bilang boyfriend ko, Dad? Bahagyang nakaangat ang kilay na wika ni Vanessa sa ama. Of course, Vanessa. In fact, I'm happy. Ngumiti si Vanessa at bahagyang humilig kay Andrew. Well, thanks, Dad. You should really be happy because Andrew here is the best boyfriend in the world. Sa pagkakataong yun ay muling bumalik ang madrasta para sabihing nakahanda na ang tanghalian nila. Bago sila nagsimulang kumain ay dumating si Patrick. Sorry I'm late. Wika ng stepbrother bago sila isa-isang binati. Huli itong bumaling kay Andrew at malaki ang ngiting naglahad ng kamay sa binata. Hello, Engineer. Patrick, alam mo bang si Engineer Bonavista ang boyfriend ng kapatid mo? Tanong ng kanyang ama sa bagong dating. Yes, Uncle Victor. You know, Vanessa can't keep a secret from me. Sagot nito sa kanyang ama bago muling bumaling kay Andrew. Hey, Engineer. Since taken na tong si Vanessa, may kapatid na lalaki ka pa ba? Babae ang nag-iisang kapatid ko, but I have male cousins. Bahagyang natawang sagot ni Andrew. Kasing gwapo mo rin ba, Engineer? Some are even good-looking than me. Sagot ni Andrew dahilan upang mapabaling si Vanessa sa lalaki. Para sa akin, ikaw ang pinakagwapong lalaki. Bahagyang nakaangat ng kilay na anya sa lalaki. Well, that's because you're my girlfriend, baby. Nakangiting sagot ni Andrew kasabay ng paghawak nito sa pisngi niya. Muntik nang mapaawang ang mga labi ni Vanessa sa ginawang yun ni Andrew. Agad siyang nakabawi at gumanti ng ngiti rito. Kahit na hindi pa kita boyfriend, ikaw na yung pinakagwapo para sa akin. Nang ibaling ng dalaga ang tingin kay Patrick, ay nakita niya ang nanunuksong tingin nito sa kanya. Habang kumakain ay nag-usap ang kanyang ama at si Andrew tungkol sa trabaho. Kasama ang binata sa grupo ng engineers na uuwi ng Pilipinas sa susunod na buwan para sa isang project nila roon. 4 hanggang 6 na buwan na mananatili sa Pilipinas ang lalaki. Akala ni Vanessa ay ligtas na siya sa interogasyon ng ama. Subalit bigla ay muli itong nagtanong tungkol sa relasyon nila ni Andrew. Wala pa ba kayong planong magpakasal ng anak ko, Engineer? Tanong ng ama kay Andrew. Bumaling sa kanya si Andrew bago ibinalik ang tingin sa ama. Well, I'm ready anytime, sir. I'm just waiting for Vanessa. Really? Seryoso ka na kay Vanny? Tanong naman ni Patrick kay Andrew. I am. I'm not lying when I said I'm in love with her. Vanessa is already the one that I want to spend the rest of my life with. Sagot ni Andrew. Kinuha ng lalaki ang isang kamay niya at hinaplos yun. Nag-init ang mga pisngi ni Vanessa. Wow, mas magaling siyang umacting sa akin. Ani Vanessa sa isip. Upang makasabay sa pag-acting ni Andrew, ay matamis ng ngiting bumaling siya sa lalaki. Oh, that's so sweet, baby. Wika niya sa lalaki. Maging siya ay hindi inaasahan ng endearment na kusang lumabas sa mga labi niya. How about you, Vanny? Seryoso ka ba kay Andrew? Ikaw na lang pala tong hinihintay niya.
Tanong sa kanya ng ama. Bumaling si Vanessa sa ama. Of course, I'm serious with Andrew, Dad. I'm in love with him. Just like him. Siya na rin ang lalaking gusto kong pakasalan. But as of right now, gusto ko munang mag-focus sa firm. Well, Vanny's still young, Uncle Victor. She's just 29. Singit ni Patrick na siyang pinagpasalamat ni Vanessa. When your mother was your age, we were already married for 3 years. Sagot ng ama. That was before, Dad. Iba na ang panahon ngayon. Kontra ni Vanessa sa ama. Umiling sa kanyang ama bago inabot ang baso ng tubig. Akala ni Vanessa ay muli siyang sasagutin ng ama. Subalit ibinalik nito ang usapan sa negosyo. Matiwasay na natapos ang tanghaliang yun. Subalit bago sila umalis ni Andrew, ay isinama siya ng ama sa library upang kausapin. What do you want to talk about, Dad? Tanong ni Vanessa sa ama nang mapag-isa sila sa library ng bahay nila. I want you to marry Andrew, Vanessa. I promise you, Iha, I will finally get that operation if you marry him. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Vanessa sa sinabi ng ama. Why are you doing this, Dad? I told you, hindi pa ako handa magpakasal. Bakit pa gustong-gusto mo ako magpakasal na? Because I wanted you to settle down in case something happens to me, Iha. So I want you to marry Andrew. I promise you, the moment you marry him, ako mismo pupunta sa ospital. Nagbuga ng hininga si Vanessa bago umiling sa ama. You're being unfair right now, Dad. Bakit mahirap sa'yo napakasalan si Andrew, Iha? You said you're in love with him, right? Andrew also said that he's ready to marry you. At ikaw na lang ang hinihintay niya. Anang ama habang diretsong nakatingin sa kanya. Or maybe your relationship is a lie, huh? Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Vanessa. What? Of course not, Dad. Hindi ko magagawang magsinungaling sa'yo. Mabilis na sagot niya sa ama. Fine. Let's say na pumayag ako magpakasal kay Andrew, but the wedding preparations will take months. Kailangan mo na magpa-opera as soon as possible. Ikinumpas ng ama ang isang kamay nito. Oh, don't worry about that, Iha. Just do a simple wedding for now. Ang importante ay makasal ka kay Andrew. Sa sinabi niyo ng ama ay hindi agad nakapagsalita si Vanessa. Tila na checkmate siya nito. Kinagat niya ang ibabang labi bago bumutong hininga. Well, I need to talk to Andrew about this first, Dad. Sa huli ay tanging nasabi ng dalaga sa kaharap. Tumango ang ama bago sila sabay na lumabas ng silid. Pagkatapos nilang magpaalam ni Andrew sa pamilya, ay tumulak na sila pabalik ng New York City. Are you okay, Vanny? Tanong sa kanya ni Andrew habang nasa taxi sila. Kanina ka pa tahimik. Hindi ba natin napaniwala ang daddy mo na boyfriend mo ko? Bumaling si Vanessa kay Andrew at bumuntong hininga. It's the opposite, Andrew. Sa sobrang paniwala ni Dad na totoong relasyon natin, gusto niyang pakasalan kita. What? Napamaang na tanong ni Andrew. Muli siyang bumuntong hininga bago inilahad sa lalaki ang naging pag-uusap nila ng ama sa library. Akala ko tapos na ang problema ko. But now, gusto pa niyang pakasalan kita bago siya magpa-opera. Then let's do it. Let's get married and give your father what he wants. Napamaang si Vanessa sa sinabi ni Andrew. What? Papayag ka magpakasal sa akin, Andrew? Ngumiti sa kanya ang lalaki. I'm already helping you. Bakit hindi pa natin lubos-lubusin? Besides, mabilis lang naman ang divorce dito sa States. Really? Gagawin mo talaga yon? Hindi makapaniwalang sambit niya sa lalaki. I'm serious, Vanny. I don't mind being married to you just for show. Wala akong girlfriend ngayon. Isa pa, I'm going to the Philippines. And I will stay there for roughly 6 months, right? Kaya kung sakaling magpakasal tayo, hindi tayo mahihirapang magpanggap na mag-asawa dahil nasa Pilipinas ako. Kapag kailangan na nating maghiwalay, just tell your father we had a fallout. Oh my God. Thank you, Andrew. Bulalas ni Vanessa sa lalaki. Dala ng kasiyahan sa sinabi ng binata, ay hindi niya napigilang yakapin ito. Naramdaman niyang bahagyang nanigas ang lalaki sa ginawa niyang pagyakap dito. Subalit agad din itong nakabawi at bahagyang natawa. You're welcome, Vanny. Tumikim si Vanessa at lumayo sa lalaki. Bahagyang namula ang mukha niya nang ma-realize ang ginawa. I'm sorry. I'm just so happy I couldn't help but hug you. Seriously,
Thank you, Andrew. Hulog ka ng langit sa akin. Muli ay bahagyang natawa si Andrew. I'm happy to help, Vanny. And you can always hug me anytime. I mean, nagpapanggap naman tayong mo-boyfriend and soon mag-asawa. Thank you again, Andrew. Bahagyang nag-angat ng kilay si Andrew. Well, instead of saying thank you, treat me to fish tacos instead. Sigurado kang fish tacos lang ang gusto mo? Kahit sa pinakamahal na restaurant dito sa New York, ititreat kita. Okay na ako sa fish taco, Vanny. Promise, masaya na ako dun. Bahagyang natatawang sagot nito. Really? Ang dali mo naman palang pasayahin, Andrew. Naaaliw na wika ni Vanny sa lalaki. I'm just a simple guy, Vanny. Hibit ang balikat na nakangiting wika ni Andrew. Pagbaba nila ng taxi ay dumiretso sila sa sikat na food truck na nagbebenta ng fish taco. Habang kumakain sila ng lalaki ay napag-usapan nila ang pinaplanong kasal. Do I need to give you an engagement ring? Tanong ni Andrew. No need. Hindi naman siguro magtataka si Dad na wala akong engagement ring dahil biglaan naman tong kasal. Wala ka ring dapat gastusin. Leave everything to me. I only need you to show up on our wedding day. Tumango si Andrew. I live alone in my apartment. Pwede kang tumira sa apartment ko habang nasa Pilipinas ako. Wala kang ibang kamag-anak dito sa Amerika? Tanong niya sa lalaki. I have a cousin in Boston. Nag-aaral siya ng masteral sa Harvard. Other than her, wala na. Nasa Pilipinas ang lahat ng kamag-anak ko. Kinagatan niya ang hawak na fish taco. You've been working here for 8 years now, right? Wala ka bang balak na permanenteng umuwi ng Pilipinas? What? Pinapauwi mo na ako, Vanny. You don't want me working in your company now? Nakaangat ang kilay at tila nanunuksong tanong ni Andrew. Huh? Of course not. Isa ka kaya sa pinakamagaling na engineer ng firm. Nagtataka lang ako kung bakit parang gusto mo rito sa Amerika kahit mag-isa ka. I mean, you've been working here for 7 years. I'm sure malaki na ang naipon mo. Well, mas gusto ko lang talaga dito sa New York. There's something here in this city that I can't let go. Ani Andrew habang diretso nakatingin sa kanya. Natigilan si Vanessa sa paraan ng pagtingin sa kanya ng lalaki. Kung makatingin ito sa kanya ay tila gusto siyang tunawin ng mga mata nito. Really? Ano naman yun? Snow? Pabirong sagot nito. Natawa siya. Seryoso ba? Bahagyaring natawa si Andrew. How about you? Hindi mo ba namimiss ang Pilipinas? Namimiss din. College pa ako nung bumisita ako sa Pilipinas kasama si Patrick. Gustuhin ko mang umuwi, wala akong time eh. Simula na magtrabaho si Vanessa sa kumpanya ng ama, ay doon na niya inilaan ang buong oras niya. Hindi nga ba't nawalan na rin siya ng panahong makipag-date sa mga nagdaang taon dahil pinili niyang unahin ng trabaho? Tell me if may gusto kang pasalubong pagbalik ko dito. Ani Andrew sa kanya bago nito muling kinagatan ng hawak nitong taco. Dinilaan din ng binata ang sulok ng labi nito habang inunguya ang pagkain. Napatitig si Vanessa sa mga labi ng binata. Hindi niya alam kung bakit biglang nanuyo ang lalamunan niya at tila gusto niyang mapalunok. Stop looking at his lips, Vanessa. Saway niya sa sarili. Ibinaling niya ang atensyon sa sariling pagkain. Hanggang sa maubos nilang kinakain ay hindi na muli pang tumingin si Vanessa sa mga labi ng lalaki. Pagkatapos nilang kumain ay nagmagandang loob si Andrew na ihatid siya sa apartment building na tinutuluyan. Thank you again, Andrew. See you at work tomorrow. Wika ni Vanessa sa binata nang magpaalam ito sa kanya. You're welcome. Good night and see you, Vanny. Ngiti sa kanya ni Andrew. Nakangiting dumiretso si Vanessa sa apartment niya. Katatapos lang niyang magbihis ng pantulog nang nakatanggap siya ng tawag mula kay Patrick. Sabi ng gaydar ko, Engineer Buenavista is straight as a ruler, Vanny. Bungad sa kanya ng stepbrother sa kabilang linya. Ikaw lang naman ang naghinala na bading siya, Patrick. Anya sa kausap. Nakakapagtaka naman kasi na wala siyang girlfriend sa gwapo niyang yun, no? Anyway, I heard from Mom, gusto raw ni Uncle Victor na magpakasal ka kay Andrew. Is it true, Vanny? Yeah, I'm marrying him. Pumayag din si Andrew na magpakasal sa akin. Anya bago ikinwento sa kausap ang tungkol sa napag-usapan nila ni Andrew. Teka nga, hindi kaya may gusto yang si engineer sa'yo? At ganyan na lang kung tulungan ka niya?
Shut up, Pat. Mabait lang yung si Andrew. Huwag mong bigyan ng mali siya yung ginagawa niya. Saway niya sa kinakapatid. How about you, dear sister? Wala bang mali siya yung acting mo kanina? Parang feel na feel mo kasi eh. May panunuksong tanong ng kausap mula sa kabilang linya. Namula ang mukha niya. Of course not. Ginalingan ko lang talaga dahil ayoko makahalata si Daddy. Napaka-malisyosa mo talaga, Pat. Humalakhak ang kausap sa kabilang linya. Oh, well, kung ako yung nasa posisyon mo, sister, sasamantalahin ko na yung pagpapanggap niyo ni Engineer Bonavista. I mean, look at his face. Ang perfect. Have you seen his arms? Ang sarap maglambitin, Vanessa. Siya yung tipong parang nang babaligab sa kama. Sa sinabing yun ni Patrick ay sumagi sa isip niya ang matipon ng mga braso ni Andrew. Napailing siya kasabay ng pag-iinit ng muka. Stop polluting my mind, Patricia. At nang babalibag ang tamang term, okay? Ayusin mo nga yung Tagalog mo, akla. Oh, well, whatever. Ikaw na ang fluent sa Tagalog. Anyway, inform me kapag nagkakamali siya ka na dyan kay Engineer, okay? Halakhak ng kausap bago ito nagpaalam sa kanya. Kinabukasan, kararating lang ni Vanessa sa opisina nang sabihin ng sekretarya niya na gusto siyang makausap ni Andrew. Good morning, Vanny. Bati sa kanya ni Andrew pagpasok nito sa opisina niya. Hi, Andrew. Do you have something to tell? Anya sa binata nang igiya niya ito sa bakanteng sofa. Pasimple niyang pinagmasdan ng lalaki. Nakasuot ito ng itim na polo shirt at itim na slacks. Baka sa suot nitong damit ang matipon ng braso nito. Bigla ay naalala niya ang sinabi sa kanya ni Patrick kagabi, lalo na yung mukha ng babalibag daw ito sa kama. Masarap nga kayang hawakan at pisilin ng braso niya. Pero wag naman sana yung mababalibag. Baka naman mabalian ako. Wala sa sariling tanong ni Vanny sa isip. I want to give you something. Ani Andrew na siyang nagpabalik sa kanya sa realidad. Bago pa siya makapagtanong sa binata, ay inilabas na nito ang isang singsing mula sa bulsa ng pantalon. Here, I wanted to give you this. This is my mother's engagement ring, by the way. What? Bakit gusto mong ibigay sa akin tong engagement ring ng mami mo? Nabiglang tanong ni Vanessa sa lalaki. Ngumiti sa kanya si Andrew. I think mas mapapaniwala natin ng daddy mo na totoong relasyon natin kapag binigyan kita ng singsing. Tama? But this is your mother's ring, Andrew. Dapat dun mo to ibigay sa magiging fiancé mo. Well, aren't you my fiancé right now? Nakaangat ang sulok ng labing sagot ni Andrew. But seriously, it's fine, Vanny. Just give it back to me after our divorce. Sa huli ay kinagat niya ang ibabang labi bago tumango sa binata. Fine. Now give me your hand. Nakangiting wika ni Andrew sa kanya. Inilahad ni Vanessa ang kaliwang kamay sa lalaki. Kasabay ng dahan-dahang pagsuot nito ng singsing sa daliri niya, ay tila pagbilis ng tibok ng puso ng dalaga. Wow! Mom's ring fits you perfectly, Vanny. Tumikim si Vanessa at ibinaba ang tingin sa tingsing. Sakto ang sukat niyon sa daliri niya. The ring looks beautiful on her finger. Thank you, Andrew. Promise hindi ko to iwawala. Ngumiti sa kanya si Andrew. Tila lalong bumulis ang tibok ng puso ni Vanessa. Iniwas niya ang tingin sa mukha nito. Sa ginawang yun ay napadako ang mga mata niya sa braso nito. You keep on looking at my arms. May problema ba? Tanong sa kanya ni Andrew. Madalas ka ba sa gym? Wala sa sariling tanong ni Vanessa sa binata. I go there once a week, but I do jog every other day. Why, Vanny? Wala. Anang dalaga bago marahas na umiling. Nang mga sandaling yun ay gusto mong sisihin ni Vanessa si Patrick. Anyway, I need to go back to work now. Yeah, me too. May meeting ako with Architect Kennedy. Ani Andrew. Ngumiti ito sa kanya pagkatapos sumulyap sa suot na relo. Pag-alis ni Andrew sa opisina niya, ay saka palang bumalik sa normal ang tibok ng puso ni Vanessa. Kinalimutan niya ang naging reaksyon sa harap ng binata at ibinuhos ang buong atensyon sa trabaho. Isang linggo ang lumipas ay naganap ang simpleng civil wedding nila ni Andrew. Dinaluhan yon ng pamilya niya. Wala pang kalahating oras ang itinigal ng seremonya bago idineklara na ganap na silang mag-asawa. Hey Andrew, you should kiss me on the lips. Pabulong na wika ni Vanessa sa lalaki pagharap nito sa kanya.
Nakakaunawang tumango ang lalaki. Kasabay ng pagdampi ng mga labi ni Andrew sa kanya, ay muling naramdaman ni Vanessa ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Subalit bago pa man siya makapag-react, ay agad nang lumayo sa kanya si Andrew. Sa huli ay napakurop na lang siya at wala sa sariling kinagat ang ibabang labi. Congratulations, newlyweds! Bumalik si Vanessa sa wisyo sa malakas na boses ni Patrick. Nilapitan din siya ng ama at ng madrasta. Now that you two are married, promise me you'll take care of my daughter, Andrew. Wika ng kanyang ama kay Andrew. I will, sir. You can count on me. Sagot ni Andrew bago bumaling kay Vanessa at halikan siya sa sentido. Masuyong umiti sa kanyang lalaki. I will take care of your daughter with all my heart. Muli ay naramdaman ni Vanessa ang abnormal na pagbilis ng tibok ng puso niya. Sa kabila niyon ay gumanti siya ng ngiti kay Andrew. Nang ibaling niya ang tingin sa ama ay nakita niya ang nasisiyahang ngiti sa mga labi nito. I can't believe we really got married. Ani Vanessa kay Andrew nang mapag-isa sila ng lalaki. Pagkatapos ng maliit na selebrasyon kasama ang pamilya sa isang pribadong restaurant, ay nagpaalam na ang mga ito sa kanila. Sila naman ni Andrew ay nagpasyang maglakad-lakad hanggang sa makarating sila sa Central Park. Dad looked so happy earlier. Hindi ko maiwasang magilty sa ginawa kong pagsisinungaling at panloloko sa kanya. Pagpapatuloy ng babae. Iginiya siya ng lalaki sa isang bakanting bench. You only did what you think is the right thing, Vanny. Mali rin ng daddy mo na ipakasal ka sa lalaking hindi mo naman gusto. Ngumiti siya kay Andrew. Thank you for helping me. Alam kong paulit-ulit na pero I am really thankful. I owe you half of my life, Andrew. Well then, I guess you owe me half your supply of fish tacos. Pabirong sagot nito. Ay kung ipagpatayo na lang kaya kita ng restaurant na puro fish tacos ang siniserve. I can do that, you know. Pabiruring sagot niya na ikinatawa nito. Halos lagpas isang buwan pa lang ang nakalipas mula nang makulong silang dalawa ni Andrew sa elevator. Subalit pakawari ni Vanessa ay matagal na panahon na mula nang mangyari yun. Pakiramdam niya ay matagal na silang magkaibigan ng lalaki. Bukod sa masarap na kausap si Andrew ay gentleman din ito. Ni minsan ay hindi pinagsamantalahan ng lalaki ang pagiging fake boyfriend nito sa kanya. Hindi nga ba't kahit na binibigyan niya ito ng permisong halikan siya, ay sumaklang ang ginawa nito sa kasal nila. Come on, let's take a picture. Para kapag divorce na tayo, maalala ko na ikinasal tayo ng araw na to. Wika sa kanya ng lalaki. Wow, we just get married. Divorce na agad ang iniisip mo? Advance ka rin, Andrew. Bahagyang nakaangat ng kilay ng wika niya. But fine, give me your phone. Inilahad ni Andrew ang cellphone sa kanya. Binuksan ni Vanessa ang camera niyon para kumuha ng larawan nila ng lalaki. Ang gwapo mo rin talaga ah. Hindi napigilang baling ni Vanessa sa katabi habang pinagmamasdan niya ang larawan nila sa cellphone nito. Pareho silang nakangiti roon ng lalaki. Ang ganda at gwapo siguro ng parents mo, no? Well, they're both good looking. Pero mas kamukha ko si Dad. Madalas sabihin ng mga kamag-anak namin na Little Blake daw ako. Blake din ang pangalan ng daddy mo? Yup, Blake Buenavista. He's a cardiothoracic surgeon in the Philippines. Yung kapatid kong si Faith, doktor din. How about you? Bakit hindi ka nagdoktor? Nakibit balikat ito. I guess I'm too soft-hearted to be a doctor. Hindi ko kayang makakita ng dugo ang tao sa paligid ko. Isang tuyong dahon ang nahulog sa ulo ni Andrew. Kinuha yun ni Vanessa at ipinakita kay Andrew. Sabi nila kapag may nalaglag na yellow leaf sa'yo, saswertihin ka raw. Come on, try mo mag-wish baka matupad. Tumingin sa kanya ang lalaki at ngumiti. Really? Mukhang totoo naman yun kasi sinuwerte na ako nang pakasalan mo ako. Natigilan si Vanessa sa sinabi nito. Ha? Tumikim si Andrew. Oh, I mean, swerte ako kasi pinangakuan mo ako ng 6 na buwan na supply ng fish tacos. Diba? Napakurap siya bago natawa sa sinabi nito. Kahit 1 taon pa, Andrew. But fine, mag-wish pa rin ako. Nakangiting wika ni Andrew. Pumikit ito bago hinipan ng dahon sa palad niya. Nag-init ang mga pisngi ni Vanessa nang tumama ang mainit na hininga ni Andrew sa kamay niya. Nang dumilat ang lalaki at sumalubong sa kanya ang malalim nitong mga mata, ay bumilis naman ang tibok ng puso niya. What did you wish for? Mahinang tanong niya sa lalaki.
I'm sorry but I'd like to keep it a secret. Bahagyang nakangiting sagot ni Andrew. Really? Kahit sa asawa mo? Pabirong tanong niya. Pilit binabaliwala ang kakaibang nararamdaman sa dibdib. Natawa si Andrew sa sinabi niya. Well, yeah. I'm sorry, wife. Pumalatak siya at pabirong umirap sa lalaki. Oo nga pala. Next week na punta niyo ng Pilipinas, di ba? Yup. Bakit mo na itanong? Mamimiss ba ako ng asawa ko? Biro nito. Siyempre, meron bang asawa na hindi na-miss ang asawa niyang umalis? Talaga? Eh di uuwi ako dito once a month para bisitahin ka. Wow, Andrew ha? Kung makapagsalita ka, parang kasinlayo lang ng Sibutong New York sa Manila. Natatawang wika niya. Saka aware ka naman siguro kung magkano pamasahe from New York to Manila. Ano ka, anak ng bilyonaryo? Tumikim si Andrew at bahagya lang umuso sa sinabi niya. Well, I don't tell people about this, but my father, Blake Buenavista, he's a billionaire. Nalaglagan pa nga ni Vanessa sa sinabi ni Andrew. Wait, seryoso ba yan, Andrew? Yeah, the Buenavistas are old money in the Philippines. My great-grandfather, he owned a multi-billion company. Nang namatay siya, ipinamana niya yun sa mga apo niya. And one of his grandchildren is my father, Blake. Ilang sandaling napatitig si Vanessa sa kaharap bago kumunot ang noo. Grabe, ang yaman pala ng pamilya mo. Pero bakit nagtatrabaho ka dito sa Amerika? I want to work outside my family's business. Wala akong interes sa negosyo. I want to carve a name of my own. Wait, ang yaman mo naman pala pero nagpapalibre ka sa akin ng fish tacos? Bahagyang natawa si Andrew. Mas masarap ang libre mo, Vanny. Anito bago sumeryoso. But hey, I'm serious when I say I'll go back here once a month. No, just stay in the Philippines. Mabilis lang naman yung 4 to 6 months. Nakangiting sagot niya sa lalaki kahit na tila isang parte niya ang kumukontra sa sinabi niya. Sa sumunod na mga araw ay naging abala si Vanessa sa kumpanya. Biyernes ng hapon, nasa isang conference siya sa Boston nang tawagan siya ni Andrew. Andrew, napatawag ka? Bungad niya sa lalaki. Yeah, gusto ko lang sanang magpaalam sa iyo bago ako sumakay ng eroplano. I'm already here at the airport. Wika sa kanya ng asawa mula sa kabilang linya. Nag-isa lang si Andrew sa biyahe dahil nauna na sa Pilipinas ang ilang engineer na kasama nito sa project. Oh, nasambit ni Vanessa sa kausap. Sa isang iglap ay ramdam niya ang pagwawala ng puso. Nag-ingat ka sa flight mo. Thank you, Vanny. I'll see you in a few months, okay? Okay, sagot niya sa lalaki bago bumuntong hininga. Hey, Andrew. I will miss you. Wala siyang narinig na sagot mula sa kabilang linya. Akala niya ay pinuto na nito ang tawag. Hanggang sa muli niyang marinig ang boses nito. I'll miss you too, Vanny. Don't worry, tatawag ako pag uwi ko ng Pilipinas. Okay, aasahan ko yan. Napangiting sagot niya. Nagpakawala si Vanessa ng malalim na hininga nang ibaba niya ang cellphone. Subalit sa kabila niyon ay isang ngiti ang sumilay sa mga labi niya. Nagpatuloy ang araw ni Vanessa. Pagdating ng gabi ay dumiretso siya sa ospital para bisitahin ang ama na nakakonfine para sa operasyon nito. Pagkatapos niyang kausapin ng ama ay dumating ang stepbrother niya na si Patrick. Ngayon lang niya muling nakita ang lalaki pagkatapos ng kasal nila ni Andrew. Kamusta ang pagiging Mrs. Buenavista? Nakangising tanong ni Patrick habang nagkakape sila sa coffee shop ng ospital. Shut up, Pat. Parang hindi mo alam na sa papel ang kasal namin ni Andrew. Okay, fine. I'll change my question. Kumusta humalik si engineer? Masarap ba? Malisyosang tanong nito. Sa tanong ngayon ay napanguso siya. I don't know. Nakita mo naman yung halik na ginawa niya nung kasal namin. Smack lang. Halos ilang segundo lang na naglapat yung lips namin tapos wala na. Wait a minute here. Bakit parang disappointed ka na smack lang ang wedding kiss niyo ni engineer? Gusto mo ba ng torrid? Kung sabagay, mukha naman kasi talaga siyang masarap humalik. Nakangising wika ng kausap. Namula ang mukha niya sa sinabi ni Patrick. Kasalanan mo to, Patricia. Kung ano-ano kasing pinapasok mo sa utak ko. What? So ngayon sinisisi mo ko na gusto mo na yung si Engineer Buenavista?
Hindi ko siya gusto Ano lang? Attracted ka lang sa kanya, ganun? Kinagat ni Vanessa ang ibabang labi. Fine. Maybe I'm attracted to him because I haven't been with the guy for a long time. So, sinasabi mong tigang ka lang kaya mo pinagnanasahan si engineer? Yung bibig mo, Patricia, baka may makarinig sa'yo. Nagiinit ang pisnging saway niya sa kausap. Oh, as if maiintindihan nilang sinasabi ko. Anito habang pasimpleng gumaling sa mga katabi. So ano, sigurado kang hindi mo gusto si engineer at physically attracted ka lang sa kanya? Tumikim si Vanessa. Well, I like him. As a person, but not romantically, okay? Talaga lang, Vanessa. Paano mo naman ipapaliwanag yung pagbilis ng tibok ng puso mo? Tanong kay Vanessa ng isang bahagi ng isip. For now, baka kapag tumagal yung kasal niyo, you'd realize in love ka na sa kanya. Nakaarko ang kilay na wika sa kanya ni Patrick. Hindi yan mangyayari dahil hindi naman kami magkasama ni Andrew ngayon. He'll be in the Philippines for a project, remember? At 6 months yun. Mamisi lang sa kanya si Patrick. Oh, well, nakalimutan mo rin ba, Vanny? Absence makes the heart grow fonder. Napailing na lang si Vanessa at binaliwala ang panunokso ni Patrick. Hindi na niya sinabi rito ang nalaman sa totoong pagkatao ni Andrew dahil alam niyang sikreto lang yun ang asawa niya. Nakumpirma niya na talagang ang mayaman ng binata nang hanapin niya sa internet ang mga Buena Vista sa Pilipinas. Napakasimple lang ni Andrew, pero yun pala yung mas mayaman pa ito kaysa kanila ng daddy niya. Kaya naman lalo siyang humanga rito. Namuhay talaga ito ng simple lang sa Amerika. Kinabukasan ng umaga habang naghahanda pagpasok sa trabaho, ay nakatanggap ang babae ng tawag mula kay Andrew. Iniwan niya ang ginagawa para sagutin ang tawag nito. Andrew, bati ni Vanessa sa lalaki sa kabilang linya. Hi, Vanny. Sorry for calling you early in the morning. Gusto ko lang mag-update sa'yo. Nandito na ako sa Pilipinas. It's fine, Andrew. Tigil ang ngiting sagot niya sa kausap. I'm glad to know you landed safely. Yeah, naghihintay na lang ako ng taxi pa uwi. I'll go straight to my parents' house. Natigilan siya sa sinabi ng lalaki. Kung ganoon ay siya ang unang tinawagan nito. Well, mag-ingat ka sa biyahe, Andrew. Thanks. I'll call you later, Vanny. Really? Tatawag ka ulit mamaya? Narinig niya ang pagtikim nito sa kabilang linya. Well, I need to update my wife, right? But if you're busy, you don't have to answer. I'll just text you. No, sasagutin ko ang tawag mo, Andrew. Just call me when you can. Alright, Vanny. Have a great day. Anito bago nagpaalam sa kanya. Pagkatapos ibaba ang tawag ay isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Vanny. Kinabukasan ay muli nga siyang tinawagan ni Andrew. At ganoon din sa mga sumunod na araw. Bago siya pumasok sa trabaho ay nag-uusap sila. Nagkukwento sa kanya ang lalaki tungkol sa nangyari sa araw nito. At ganoon din siya dito. Ipinasyal ko sa mall yung 3 pamangkin ko kanina. Pagkukwento sa kanya ni Andrew ng umagang yon. Kumakain si Vanessa ng almusal habang nakaharap sa laptop. Sa screen ay kita niya ang lalaki na nakasandal sa kama nito. 3? Yes, they're triplets. Nakangiting sagot ni Andrew. Sina Carter, Carson at Caleb. Wait, I'll send you a picture. Agad na nakita ni Vanessa ang larawan na isinend ni Andrew sa Skype account niya. May kasama itong 3 batang lalaki sa litrato. Wow, gwapo rin sila tulad ng tito nila. Nakangiting wika niya kay Andrew. Bahagyang natawa ang asawa. Thanks, Vanny. Mas kamukha nila yung tatay nila. Sumubo si Vanessa ng kinakaing cereal nang mapansin niyang mapungay na nakatitig sa kanya si Andrew mula sa screen. Hey, inaanto ka na yata. Puna niya sa kausap. Ngumiti si Andrew bago ito umayos ng upo. Hindi pa. Natutuwa lang ako panoorin kang kumain. Mahilig ka pala sa cereal. Nag-init ang mukha niya sa sinabi nito. Ito ang madalas kong kainin kapag tinatamad akong gumawa ng breakfast sa umaga. I think may gatas ka sa labi, Vanny. Sa sinabing yun ng lalaki ay wala sa sariling dinilaan ni Vanessa ang labi. Nang ibalik niya ang tingin sa kausap, ay napansin niyang bahagyang nakaawang ang mga labi nito. Andrew? Untag niya sa lalaki.
Tila natauhang kumurap ang kausap. Sorry. May naalala lang ako. Kumusta pala ang daddy mo? Humiti siya sa lalaki. Successful ang operation niya, but he's still in the hospital until now. That's good to know. How about work? Nakibit-balikat siya. Just the usual. Sunod-sunod ang meeting ko kahapon. Sa Biyernes may conference akong pupuntahan sa Chicago. How about you? How's the project going on? It's going smoothly. In 5 months' time, I'm back there in New York. Really? Babalik ka agad? Ayaw mong mag-extend muna ng bakasyon dyan? Ngayon pa lang may namimiss na agad ako eh. Ano? Yung fish tacos? Pati yung kasama kong kumain ng fish tacos. Nakangiting sagot nito. Nag-init ang mga pisngi ni Vanessa sa unang sinabi nito. Don't worry, pagbalik mo kakain agad tayo ng fish tacos dito. Asahan ko yan, Vanny ah. Ilang sandali pa ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Sa sumunod na mga araw ay naging regular ang pag-uusap nila ni Andrew sa umaga. Subalit pagdating ng Sabado ng umaga ay walang natanggap na tawag si Vanessa mula sa asawa. Ganoon din kinabukasan. Nagtaka siya nang makitang 2 araw nang hindi online si Andrew sa social messaging application nito. Kapag sinusubukan niyang tawagan ng lalaki, ang dial tone ang bumubungad sa kanya. Linggo ng gabi, kasama ni Vanessa ang stepbrother na si Patrick sa apartment niya nang makatanggap siya ng tawag sa isa sa mga engineer na kasama ni Andrew sa Pilipinas. Ganoon na lamang ang pagkabigla niya nang ipaalam nito sa kanya na naaksidente ang sinasakyan ni Andrew at kasalukuyan itong nasa ospital. Ikuha mo ako ng flight, Patrick. Uuwi ako ng Pilipinas. I need to see Andrew. Naiiyak na wika ni Vanessa sa stepbrother na kasama niya ng mga oras na yon. Teka, calm down, Ivani. You should talk to Uncle Victor first. Hindi ko pwedeng basta-basta umalis. Sa kabila ng nararamdaman ay pinilit ni Vanessa na kontrolin ang emosyon. Kasama si Patrick ay dumiretso sila sa bahay ng kanyang ama. Nagpas 1 linggo na nakalipas mula nang makalabas ito ng ospital. Vanessa, what's wrong with you, Iha? Bakit naparito ka ng ganitong oras? Tanong sa kanya ng ama nang mapansin ang namumulang mata niya. Dad, kailangan ko umuwi ng Pilipinas. Si Andrew na aksidente raw. Wika niya kasabay ng pagbagsak ng mga luha. Then book a flight, Iha. Don't worry about the firm. Ako nang bahalang kumausap sa executives. The company won't crumble while you're away. Wika sa kanya ng ama pagkatapos niyang ipaalam dito ang balak na pag-uwi sa Pilipinas. Thank you, Dad. Sinamahan siya ni Patrick pabalik sa apartment pagkatapos niyang makipag-usap sa ama. You're in love with Engineer Buenavista, aren't you? Tanong ni Patrick habang tinutulungan siyang mag-ayos ng maleta niya. Gusto niyang itanggi ang paratang ng stepbrother, subalit hindi niya magawang makapagsalita. Simula na magtrabaho ka sa company ni Uncle Victor, ni minsan hindi ka umabsent. You were so workaholic that you go to work even if you're sick. Pero ngayon, willing kang iwan ng kumpanya at lumipad pa uwi ng Pilipinas para kay Engineer Buenavista. Pagpapatuloy ni Patrick. If that isn't love, I don't know what that is, Vanny. Inalala ni Vanessa ang mga nagdaang araw na kausap niya si Andrew. Kung paano bumibilis ang tibok ng puso niya at napapangiti siya kapag nakikita ang mukha nito sa screen. Kung paano kahit umaga pa lang ay nabubuo na ang araw niya dahil sa pagtawag nito. I think you're right. I might be in love with him. Mahinang pag-amin niya kay Patrick. Sa realisasyong iyon, ay muling nag-init ang sulok ng mga mata niya. That's why I need to see him, Pat. I can't lose him. Hindi siya pwedeng mawala. Hindi ko pa naaamin sa kanya na mahal ko na siya. Lumapit sa kanya ang kapatid at hinawakan ng likod niya. Everything will be alright, Vanny. Mag-ingat ka rin sa biyahe mo. Tawagan mo ako kapag kailangan mo ko dun. Asahan mong susunod agad ako sa'yo. 1 oras ang nakalipas ay inihatid na siya ni Patrick sa airport. Pagkatapos ng kulang 1 araw na biyahe ay nakarating si Vanessa sa Pilipinas. Dala ang maleta ay dumiretso siya sa ospital kung nasaan si Andrew. Hindi man lang niya naisip na mag-check-in muna sa hotel. Si Andrew agad ang gusto niyang makita at kamustahin. Miss, I'm looking for Blake Andrew Buenavista's room. Where can I find it? Tanong niya sa nurse na nakapwesto sa nurse station sa lobby ng ospital.
How are you related to the patient, ma'am? We only allow Mr. Buenavista's relatives to visit him as of this moment. Sagot ng nurse sa kanya. I am the patient's wife, miss. Malakas ang boses na deklara niya sa nurse. Alam niyang ginagawa lang ng nurse ang trabaho nito. Subalit dahil sa labis na pag-aalala at puyat, ay hindi niya napigilan ang pagtataas ng boses. Excuse me. Marahas na napabaling si Vanessa sa nagsalita. Sumalubong sa kanyang isang babaeng doktor. Agad niyang napansin ang pagkakahawig nito kay Andrew. Did I hear it right, miss? You're looking for my brother? Tanong sa kanya ng babae. Tumango si Vanessa sa kaharap. You're Cassandra Faith, right? I'm Vanessa Thomas, Andrew's wife. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ng magandang babaeng kaharap. Wife? Pero walang nabanggit sa amin si Andrew na may asawa siya. Napalunok si Vanessa. Isang linggo pa lang kaming kasal nang umuwi siya dito sa Pilipinas. It was a sudden wedding. Nanatiling nakatingin sa kanya ang babae na tila nahihirapang maniwala sa sinabi niya. Here, ibinigay sa akin to ni Andrew bago kami ikasal. Ani Vanessa bago ipinakita sa kaharap ang engagement ring na ibinigay sa kanya ng lalaki. Singsing yan ng mami namin. Namamanghang wika ni Faith bago ibinalik ang tingin sa kanya. You're not lying. You're really Andrew's wife. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay niya sa babae. I'm so sorry for doubting you. Wala kasing nababanggit sa amin si Andrew na nagpakasal siya. He didn't even tell us he had a girlfriend in the US. Wika sa kanya ni Faith habang sakay sila ng elevator paakyat sa palapag kung nasaan ang hospital room ng kapatid nito. It's fine, I understand. Biglaan lang din ang pagpapakasal namin. Baling niya sa babae. Kamusta ang lagay niya? Is it true that he's in a critical condition? Hindi niya napigilan ang panginginig ng boses at pagbadya ng luha. He was in a critical condition when brought here in the hospital due to his injuries. Thankfully, successful ang operation niya. Although his vital signs are stable, he's still unconscious. What does it mean? Nag-aalalang tanong niya sa babae. He's out of danger, right? Ngumiti sa kanyang babae. Don't worry, he is. We're hopeful na magigising siya one of these days. Oh, thank God. Sambit ni Vanessa kasabay ng pagbagsak ng luha. Tila nawala ang mabigat na dinadala niya sa sinabi ng kapatid ni Andrew. Pagdating sa silid ng lalaki ay hinayaan siyang pumasok ni Faith roon. Ayon sa babae ay pansamantalang umuwi ang mga magulang nito. Hindi napigilan ni Vanessa ang pagbagsak ng mga luha nang makita niya ang walang malay na si Andrew sa hospital bed nito. May benda ang ulo ng lalaki at punong-puno ng galos ang gwapong mukha nito. Nakabalot din ng benda ang dibdib nito. Ayon sa kapatid nitong si Faith ay nabalian ng ribs si Andrew. Andrew, I'm here. Naluluhang sabit niya sa lalaki habang hawak ang isang kamay nito. You're so brave for surviving that accident. But please wake up. Habang pinagmamasdan ng walang malay na si Andrew sa harap niya, ngayon ay sigurado na si Vanessa sa nararamdaman para sa asawa. Mahal na talaga niya ito. Sa loob na maiksing panahong pagpapanggap nila, ay tuluyang nahulog ang loob niya sa lalaki. Naalala mo yung sinabi mo nang huli tayong mag-usap? Sabi mo itutur mo ako dito sa Pilipinas, di ba? Well, guess what, Andrew? Nandito na ako. So please gumising ka na. Nakikiusap na sambit niya sa lalaki. Marahan niyang inangat ang kamay nito upang dalhin sa mga labi niya. Please gumising ka na, Andrew. Napahinto si Vanessa nang maramdaman ang paggalaw ng daliri nito. Kasunod niyon ay dahan-dahang bumukas ang mga mata nito. Andrew! Naluluhang sambit niya nang magtama ang mga mata nila. Sa halip na magsalita ay kunot ang noong pinagmasdan siya ng lalaki. Andrew, si Vanessa to. Sambit niya sa kaharap nang mapansin ang pagtataka sa mukha nito. Na-aksidente ka 5 days ago. Iginala ni Andrew ang tingin sa paligid bago ibinalik ang tingin sa kanya. I remember. Sagot nito sa mahina at paos na boses. But what are you doing here in the Philippines? O baka nananaginip lang ako? Is that really you, Vanny? Suminghot siya at tumango sa lalaki. Hindi ka nananaginip lang, Andrew. I'm really here. Umuwi ako dito nang malaman ko ang nangyari sa'yo.
Gusto niyang yakapin ng lalaki subalit nagkasya siya sa paghawak sa kamay nito. But why are you crying? Marahang tanong nito habang nakatingin sa kanya. Because you made me worried sick. Nag-alala ako nung hindi kita makontak, lalo na nung nalaman ko yung tungkol sa nangyari sa'yo. Muli ay naluluhang pahayag niya. Sinubukang gumalaw ni Andrew para lumapit sa kanya, subalit pinigilan niya ang lalaki. Don't move yet, tatawag ako ng doktor. Lumabas siya ng silid para ipaalam sa nurse na gising na si Andrew. Ilang sandali pa ay naroon na ang doktor para i-check ang lagay ng asawa niya. Dumating din ang mga magulang ni Andrew. Tulad ni Faith ay bumagya ang pagkabigla sa mukha ng mga ito nang malaman na asawa siya ni Andrew. I'm sorry, Iha. Wala kaming alam na nagpakasal si Andrew bago siya umuwi. Wika sa kanya ni Cassandra Buenavista pagkatapos nitong magpakilala. If we had only known, we would have contacted you earlier. Sabi ni Faith na gising si Andrew nung dumating ka. I guess, ikaw lang ang hinihintay ng anak ko para magising siya. Gusto niyang sabihin na marahil ay nagkataon lang na nagising si Andrew habang nasa silid siya ng lalaki. Subalit sa halip ay ngumiti na lamang siya. I'm sorry. I told everyone that I'm your wife. Wika niya kay Andrew nang sa wakas ay muli niyang masolo ang asawa sa hospital room. Bakit ka nagsasorry? Hindi ba't asawa naman talaga kita? Nakaangat ang sulok ng labing tanong ni Andrew. Hindi ko sinabi sa kanila ang tungkol sa'yo dahil alam kong hindi nila ako titigilan. I didn't expect you'd be here, Vanny. Akala ko talaga na nanaginip lang ako kanina. At one point, naisip ko na baka nasa langit na ako. Kung nasa langit ka, bakit naman ako ang makikita mo? Ngumiti ito sa kanya. Dahil mukha kang anghel? At dahil ikaw ang gusto ko makita pag dilat ng mga mata ko. Nag-init ang mga pisngi niya sa sinabi ni Andrew. Na-aksidente ka lang, marunong ka ng mambola, engineer. Mukha ba akong mabobola, Vanessa? Tumikim siya para ikalma ang nagwawalang puso. Fine. Hindi ka na nambobola. I'm really glad you're safe, Andrew. Ayon sa mga doktor ni Andrew, ay maayos na ang kalagayan ng lalaki. Subalit kakailanganin ng mahigit 1 buwang pahinga para pagalingin ang mga sugat at nabaling buto nito. Kailan ang flight mo pabalik ng Amerika? Tanong sa kanya ni Andrew. I'll stay here with you for a while. Saka na ako babalik kapag nakarecover ka na. Sagot niya na siyang nagpagulat kay Andrew. Abuti ng mahigit 1 buwan bago gumaling tong bali ko, Vanessa. You'll stay here that long? Kahit 5 buwan pa, Andrew, okay lang. Why are you doing this? Tila nagtatakang tanong ni Andrew. Vanny, kung iniisip mo na kailangan mo tong gawin dahil nagpakasal tayo, please, I'm telling you, wala kang responsibilidad sa akin. Kung iniisip mo naman ang sasabihin ng pamilya ko, I can tell them the real reason behind our marriage. Hinawakan niya ang kamay ni Andrew at marahang ngumiti sa lalaki. I'm staying because I want to, Andrew. Hindi dahil iniisip ko na may responsibilidad ako sa iyo or what. You've been so good to me. At gusto kong ibalik ang pagtulong na ginawa mo sa akin. So please, hayaan mo sana ako na manatili dito at alagaan ka. Paano ang kumpanya niyo, Vanny? Don't worry about that. I left the company to some trusted people. Hindi naman guguha ang kumpanya kapag nawala ako ng ilang buwan. Besides, I can still work while I'm here. You're really gonna stay here to take care of me? Tanong ni Andrew. Tila hindi pa rin makapaniwala ang lalaki sa mga sinasabi niya. Bahagya siyang umuso sa asawa. Well, I'm not a nurse, but I promise you, gagalingan ko ang pag-aalaga sa'yo. Kahit hindi mo galingan, basta nandito ka lang sa tabi ko, kontento na ako. Pabirong inirapan niyang lalaki para itago ang pagwawala ng dibdib. Sinong hindi mai-inlove sa kanya kung ganyan siya magsalita? Wika ni Vanessa sa sarili. Ilang sandali pa ay naistorbo sila nang may pumasok na nurse. Kasunod niyon ay dumating din ang kamag-anak ni Andrew. Sandali rin siyang nagpaalam para sagutin ang tawag ni Patrick. Really? Nag-volunteer ka na alagaan si engineer? Tanong sa kanya ng stepbrother mula sa kabilang linya. I can't leave him now, Patrick. Ngayon pa na sigurado na akong mahal ko siya. Kailan mo naman naaminin niyang nararamdaman mo kay Andrew?
Kinigat ni Vanessa ang iba mang labi habang pinagmamasdan ang magandang bulaklak sa harap niya. Nasa hardin siya ng ospital. I'm not sure. Siguro bago ako bumalik ng Amerika. For now, gusto kong mag-focus sa pag-aalaga sa kanya. Gusto ko munang ipakita sa kanyang nararamdaman ko kaysa direktang sabihin yun. Para kapag umamin ako sa kanya, hindi na siya mabigla. Anya sa kausap. I want to show him that, I can be a wife material. I can't believe I'm hearing those words from you, Vanny. Oh, well, ang nagagawa nga naman ng pag-ibig. Tila naaaliw na wika ni Patrick sa kabilang linya. What can I say but good luck? Sana pag uwi mo, totoo na ang relasyon niyo ni Engineer. Thanks, Pat. Ani Vanessa sa kausap bago nagpaalam dito. Sa sumunod na mga araw ay dumalaw kay Andrew ang mga kamag-anak nito na isa-isang nakilala ni Vanessa. Nagpunta rin sa ospital ang mga engineer ng firm nila na kasama ni Andrew sa bansa. Nabigla ang mga ito nang malaman na mag-asawa sila ni Andrew. Pagkatapos ng isang linggo pang pananatili ni Andrew sa ospital, ay pinayagan na itong lumabas. Dumiretso sila sa condo unit ng lalaki na tinutuluyan nito nang umuwi ito ng bansa. Are you really okay doing this, Vanny? Living here with me? I can check you in a 5-star hotel. Tanong sa kanya ni Andrew habang iginagala niya ang tingin sa kabuuan ng condo nito. Oo naman. I told you, gusto kong alagaan ka, di ba? Mas okay dito kaysa sa hotel. Saka ang alam nilang lahat mag-asawa tayo, di ba? You're comfortable to stay here with me? Oo naman. Papakasalan ba kita kung hindi ako komportable sa'yo? I know how gentleman you are, Andrew. Baka nga ako pang gumapang sa'yo kapag nagkataon eh. Mahinang pahabol niya upang hindi marinig ng lalaki. Marahan ang naging ngiti sa kanya ni Andrew. Thank you for trusting me, Vanny. Sa kabila ng muling pagwawala ng puso ay gumanti siya ng ngiti sa asawa. Nang gabing yon ay nagluto si Vanessa ng sinigang na baboy para sa hapunan nila. Hindi ko alam na marunong ka palang magluto ng Filipino dish. Wika sa kanya ni Andrew sa hapagkainan. Oo, tinuruan ako ng stepmom ko. Favorite kasi ni Daddy yan. Mahilig yun sa sinigang na baboy saka sa tinola. Next time, tinola naman ang iluluto ko sa'yo. Nakangiting sagot niya kay Andrew bago nilagyan ng sabaw ang mangkok nito. Are you really okay doing this, Vanny? I mean, hindi mo naman ako kailangang ipagluto. We can just hire a cook. I want to cook for you, okay? Don't worry. Sabi ni Daddy at ni Patrick, masarap naman ako magluto. Kahit ano pang lasa ng luto mo, kakainin ko pa rin naman, Vanny. Talaga? Siyempre, ikaw ang nagluto nun eh. Kaya hindi ko sasayangin. Nakangiting sagot nito sa kanya. Grabe, bukod sa gwapo ka at magaling na engineer, sweet ka rin. Kaya bakit wala kang girlfriend? Hindi napigil ang tanong niya sa lalaki. Tumikim si Andrew. Well, let's just say na nagmana kasi ako kay Dad. Bakit? Anong meron sa dad mo? Torpe. Bahagyang nakangiting sagot ni Andrew. Wait, do you know that word, Vanny? Oo naman. Naging best in Filipino kaya ako nung elementary bago kami nag-migrate sa Amerika. So, torpe ka. Ibig sabihin may gusto kang babae pero hindi mo maamin sa kanya na gusto mo siya? Tumango si Andrew. Yeah. Tila may karayom na tumusok sa puso ni Vanessa sa kumpirmasyong yun ni Andrew. That woman you like, nasa New York ba? Kaya ba hindi mo kayang umalis ng New York? Secret. Pigil ang ngiting sagot ni Andrew bago ito sumubo ng sabaw. Masarap kang magluto, Vanny. Huwag mong ibahin yung usapan, engineer. Magkwento ka tungkol sa babaeng gusto mo. May pa-secret-secret ka pa. Parang hindi tayo mag-asawa ah. Muling tumikhim si Andrew. Exactly. You're my wife. I'm married to you. It's rude to talk about another woman in front of you, right? Natigilan siya sa sinabi ng lalaki. Well, okay lang naman sa akin. I mean, hindi naman tayo normal na mag-asawa. Anya sa kaharap, pilit na pinapakaswalang boses. Subalit muling napahinto si Vanessa nang hawakan ni Andrew ang isang pisngi niya. Let's just eat, Vanny. Anito kasabay ng nakakatunaw ng ngiti. Fine. Ubusin mo yung niluto ko. Kung hindi, magtatampo ako. Bahagyang natawa si Andrew.
You're cute. Do you know that? Nagwala ang puso niya sa narinig. Sus, matagal ko nang alam. Pero salamat. Nakangising sagot niya bago kumindat sa lalaki. Habang kumakain sila ni Andrew ay hindi nawala sa isip niya ang babaeng sinabi nitong gusto nito. Sa kabila ng kirot na tumutusok sa puso ay hindi natinig si Vanessa sa planong paibigin ng asawa. Ako ang kasama niya ngayon, kaya bakit ako sasuko dahil lang nalaman ko may gusto siyang iba? Ipapakita ko sa kanya na mas better ako kaysa sa kung sino mang babaeng gusto niya. Ani Vanessa sa sarili habang nakatingin sa asawa. Sa gitna ng pagkain nila ni Andrew ay inubo ang lalaki dahil sa nakain nitong sili. Natatarantang pinainom niya ng tubig ang asawa. I'm sorry. Ani Vanessa kay Andrew nang kunin niya mula rito ang baso ng tubig. Not your fault, Vanny. Subalit napahinto ito at napadaing bago napahawak sa injured na dibdib. Nakagat ni Vanessa ang ibabang labi sa pag-aalala habang nakatingin sa mukha ni Andrew. Tinulungan niya itong sumandal ng maayos sa inuupuan. I'm really sorry. Hindi ko naisip na uubuhin ka sa sili. Nag-aalalang wika niya sa asawa. I'm okay, Vanny. Sagot nito bago humugot ng malalim na hininga. The pain will go away. Don't worry. Pilit itong ngumiti sa kabila ng obvious na sakit na nararamdaman. Maingat na hinawakan ni Vanessa ang mukha ni Andrew. Bago pa niya mapigilan ang sarili, ay sinakop niya ang mga labi nito. Naramdaman niya ang pagkabigla ni Andrew sa ginawa niya. Subalit bago pa siya lumayo ay naramdaman niya ang isang kamay ng lalaki sa likod ng ulo niya. Kasunod niyon ay ang paggalaw ng mga labi nito upang tugunin ang halik niya. Laksa-laksang emosyon ang gumapang sa katawan ni Vanessa. Subalit bago pa man nawala ang kontrol niya sa sarili, ay pinuto na niya ang halik nila. Masakit pa yung dibdib mo? Masuyong tanong niya kay Andrew pagkatapos niyang dumistansya mula rito. Only a bit. Sagot ni Andrew. Humawak ito sa ibabang labi habang nakatingin sa kanya. Bakit mo ko hinalikan? Lumunok si Vanessa bago bahagyang umuso. I want to distract you from the pain. Sabi nila, effective daw ang paghalik eh. Okay lang naman siguro yung ginawa ko, di ba? I mean, this is not our first kiss. At mag-asawa naman tayo. I wouldn't kiss you back if it's not okay with me. Nakaangat ang sulok ng mga labing sagot ni Andrew. So, kapag sumasakit ang dibdib ko, hahalikan mo ko? Muli siyang umuso para pigilang mapangiti. Since mukhang effective naman, edi why not? Saka mukhang enjoy ka naman sa kiss ko eh. Napansin niyang bahagyang namula ang tenga ni Andrew. I'm not gonna deny. Sa sinabing yun ng lalaki ay tila nagsirko ang puso niya. Kumain na ulit tayo bago pa kita halikan ulit dyan. Kinagat ni Andrew ang ibabang labi at tila may gustong sabihin. Subalit sa huli ay inabot lang nito ang baso ng tubig at uminom doon. Nang gabing yun, bago sila matulog ay nilinis ni Vanessa ang mga sugat na tinamo ng asawa dahil sa operasyon. Marami sa mga tinamong sugat nito sa braso at muka ay pagaling na dahil hindi naman malalim ang mga yon. Ang ganda talaga ng lahi nyo, no? Walang pangit sa inyo. Kahit na puro sugat ka at shiniv yung buhok mo, ang gwapo mo pa rin. Napansin niya ang bahagyang pamumulan ng leeg nito. Napangisi si Vanessa. Sinasabi mo nakita ko, pero parang ikaw tong mas cute sa ating dalawa, engineer. Anya sa asawa. Hindi ako sanay makakita ng lalaking nagbablush. Ikaw naman ang bolero sa ating dalawa. Nakangiting sagot nito. Hindi nagsasabi lang ako ng totoo. Gwapo ka, ang ganda pa ng katawan mo. Bumaba ang mga mata niya sa katawan nito na nakahantad sa bukas nitong polo. Habang ginagamot ang mga sugat ng asawa ay nilagyan niya ng warm compress ang dibdib nito. Tapos masarap ka pang humalik. Pagpapatuloy ni Vanessa nang ibalik ang tingin sa mga labi ni Andrew. Masakit ba yung dibdib mo? Hindi naman, bakit? Mahinang pumalatak siya. Sayang, wala tuloy akong excuse para halikan ka. Tumikim si Andrew. Well, pwede mo naman akong halikan kahit hindi masakit ang dibdib ko. Talaga? Like you said, mag-asawa naman tayo, di ba? Nito bago tinapik ang kandungan nito. Gusto mong kumandong ako sa'yo?
Namimilog ang mga matang tanong niya. Oh, para hindi ka mangalay. Don't worry, my legs are strong. Kagat ang ibabang labing sinunod niya ang sinabi ni Andrew. Naupo siya sa kandungan nito at ikinawit ang braso sa batok ng lalaki. Kasabay ng pagdantay ng kamay ng asawa sa magkabilang baywang niya, ay naglapat ang mga labi nila. Akala ko torpe ka, pero bakit ang galing mong humalik? Nakangusong tanong ni Vanessa kay Andrew nang maghiwalay ang mga labi nila. Ano, isa rin ba yun sa talent ng mga Buenavista? Mukha kasi kayong pamilya ng good geezers eh. Bahagyang nag-angat ng kilay si Andrew. Kahit na magkahiwalay na ang mga labi nila, ay nananatili siya sa kandungan ni Andrew. Talent ba yung pagiging magaling humalik? Hindi ba skill yun? Natututunan at pinaparaktis. So, sinasabi mong sobra ka sa practice kaya ang galing mong humalik? Magaling ka rin namang humalik ah. So, madami ka rin pinagpraktisan, wife. Well, I had 3 ex-boyfriends. Isa ng high school, 2 ng college. Ikaw? Tila napaisip pa si Andrew bago ito sumagot. 3 ng high school, 1 ng college. 4? Akala ko ba torpe ka tapos naka-4 na girlfriend ka pala? Niloloko mo naman ako eh. Nakaangat ang kilay na anya sa asawa. Bahagyang natawa si Andrew. I was young back then, Vanny. Isa pa, sila yung nanligaw sa akin. Ay, ang gwapo naman pala talaga ni engineer. Ikaw pa talaga naliligawan ah. Nakangiti at may halong panunukso na sagot niya. So, ano bang gusto mong paniligaw, mister? Gusto mo ba yung hinaharana ka? Bakit? Manliligaw ka ba? Pabiruring tanong nito. Oo, manliligaw ako para makuha ko ang puso mo. Ngaling-ngaling isagot niya sa asawa. Subalit sa halip na sabihin yon ay ngumiti na lamang siya. Bakit pa ako manliligaw ay asawa na kita? Mula sa baywang niya ay umangat ang kamay nito para hawakan ang mukha niya. That's right. Hindi mo na kailangan gawin yun. Anito kasabay na muling paglapat ng mga labi nito sa kanya. 2 araw ang lumipas. Bumisita sa kanila ang isa sa mga senior engineer ng firm na siyang pansamantalang papalit sa posisyon ni Andrew habang nagpapagaling ang asawa. Inasikaso rin niya ang mga report na ipinadala sa kanya ng sekretarya. Ang sipag naman ni boss. Pabirong wika sa kanya ni Andrew nang tumabi sa kanya ang asawa habang gumagawa siya ng report. Ano bang pwede ko maitulong sa'yo? Nakangiting bumaling siya kay Andrew at tumingin sa mga labi nito. Kiss? Kiss talaga? Sigurado ka, wife? Oo nga, kiss mo na ako, dali. Nakangising inilapit niya ang mukha kay Andrew. Subalit bago pa man magdikit ang labi nila ay tumunog ang doorbell. Sumalubong sa kanya ang ina ni Andrew na si Cassandra kasama ang triplets na mga apo nito. Nakilala na ni Vanessa ang 3 bata noong nasa ospital pa ang asawa niya. Hindi ba kayo nahihirapan dito na kayong 2 lang? Tanong ng ina ni Andrew habang iginagala nito ang mga mata sa unit ng anak. Don't worry, Mom. My wife takes care of me. Sagot ni Andrew sa ina. Magaling siya mag-alaga. Tila tumalon ang puso ni Vanessa sa sinabi ni Andrew. Gumaling siya sa asawa at matamis na ngumiti bago ibinalik ang tingin sa ina nito. Don't worry, Mrs. Buenavista. Inaalagaan ko mabuti si Andrew. Mrs. Buenavista? I told you, Mami na rin ang itawag mo sa akin. Okay po, Mami. Tanggap na rin ako ng pamilya niya. Puso na lang niya ang kailangan ko makuha. Ani Vanessa sa isip. Tita Vanessa, when are you and Tito Andrew gonna have a baby? Tanong sa kanya ng isa sa mga triplets. Nag-init ang mga pisngi niya. Subalit agad siyang nakabawi at bumaling kay Andrew na namumula rin sa tabi niya. Kailan daw tayo magkakabibi, Andrew? Nakangiting tanong niya sa asawa. Tumikim si Andrew bago ngumiti sa mga pamangkin nito. Maybe in the next few years. For now, si Tita Vanessa muna ang baby ko. Kasabay ng pag-iinit ng muka ay ang pagbilis ng tibok ng puso ni Vanessa. Bago niya makalma ang sarili ay hinawakan ni Andrew ang gilid ng ulo niya at hinalikan siya sa pisngi. Right, baby? Masuyong sambit nito. Sa harap ka pa talaga ng mga pamangkin mo lumandi. Sita niya sa asawa na bahagyang ikinatawa nito. You're so sweet, Tito Andrew. Just like Daddy to Mommy. Wika sa tiyuhin ni Carter na isa pa sa triplets.
That's how married couples are, Carter. Ani Caleb sa kapatid. Tila may mainit na bagay na humaplos sa puso ni Vanessa sa komento ng mga bata. Sa nagdaang mga araw, kahit na silang dalawa lang ni Andrew ang nasa kondo nito, ay tila tunay na mag-asawa sila kung umakto ni Andrew. Habang abala si Andrew sa mga pamangkin nito ay nagpaalam siya para maghanda ng makakain. Hindi siya nakatanggi nang sabihin ng ina ni Andrew na tutulungan siya nito. "Thank you for taking care of my son, Vanessa. Ang sabi ni Andrew ay busy ka rin sa business niya sa US, pero umuwi ka pa rin dito para alagaan siya." Wika sa kanya ni Cassandra habang tinutulungan siya nitong gumawa ng sandwich. Ngumiti siya sa ginang. "Hindi niyo po kailangan magpasalamat sa akin. I'll take care of him because he's my husband." Marahang ngumiti sa kanya si Cassandra. "You know, Iha, Andrew is my eldest, but I'm more worried about him than Faith. You see, masyado kasing nagmano tong panganay ko sa daddy niya. Just like his father, Andrew loves deeply. Kaya sigurado ako na isang beses lang siyang magmamahal sa buhay niya. That's why I'm worried about him. I always hope that he falls in love with someone who will reciprocate the kind of love he gives." Hinawakan ng ginang ang kamay niya. "And I'm glad it happened, Iha. Thank you for loving my son." Habang nakatingin si Vanessa sa kaharap, ay gustong bumagsak ng mga luha niya. Gusto niyang sabihin sa ginang na mali ito, na hindi siya ang babaeng gusto ni Andrew. Subalit sa huli ay isang ngiti ang ibinigay niya sa kaharap. "Ako po ang dapat na magpasalamat sa inyo. Thank you for raising a great and loving man. Alam ko kung gaano ako kaswerte kay Andrew. Falling in love with him was so easy. At hindi ako nagsisisi na siya ang lalaking minahal ko. At asahan niyo po na hindi ako magsasawang mahalin siya." "I'm glad to hear all of that, Iha." Nakangiting sagot ni Cassandra. Gumanti siya ng ngiti sa ginang. Subalit pagbalik nila sa sala, ay hindi niya napigilan ang pananahimik dahil sa sinabi sa kanya ng ina ni Andrew. "Are you okay, Vanny?" Tanong sa kanya ni Andrew pag alis ng ina nito at ang mga pamangkin. Nagpaalam ang mga ito pagkatapos maghapunan. "Okay lang ako, medyo pagod lang." Tipid nang ngumiti siya sa asawa. Nabigla si Vanessa nang bigla siyang yakapin ng lalaki. "I'm sorry, wife. I told you pwede naman akong tumulong sa'yo." Sa kabila ng pag-iinit ng sulok ng mga mata ay ngumiti siya sa asawa. "Ano ka ba? Okay lang. Magpahinga ka na. Tatapusin ko lang yung report na ipapadala ko sa sekretary ko." "Hindi ba yun pwedeng ipagpabukas?" Nakangiting umiling siya sa lalaki. "Sandali na lang yun, don't worry." "Can I stay with you while you finish it?" Nakangusong umiling siya. "Hindi pwede, baka madistract ako kakahingi ng kiss sa'yo. Magpahinga ka na sa kwarto, okay?" Bumuntong hininga si Andrew bago siya pinakawalan. Fine. But let me kiss you first." Tulad ng sinabi ni Andrew, bago siya nito iwan ay binigyan siya nito ng isang halik. Nang masigurong nasa kwarto na si Andrew ay dumiretso si Vanessa sa veranda para doon gumawa ng report. Subalit sa halip na tapusin ang ginagawa ay tinawagan niya si Patrick. "Hey Vanny, what's up? Pupunta ako ngayon sa trabaho." Anang stepbrother sa kabilang linya. "I might end up with a broken heart, Pat." Malungkot na wika niya sa kausap. "Ha? Ano nangyari? Nireject ka ba ni engineer?" "I talked to Andrew's mother. Sabi niya, isang beses lang daw magmamahal ang anak niya. And Andrew told me na may ibang babae na siyang mahal. So paano na ako nito, Patrick?" Anya sa kausap kasabay ng pagbagsak ng mga luha. "Alam mo bang habang tumatagal na kasama ko siya, lalo ko siyang minamahal? So paano na kapag natapos tong lahat sa amin? Anong mangyayari sa akin, Pat?" "Oh my God, are you crying, Vanny?" Hinagat niya ang ibabang labi habang pinupunasan ng basang pisngi. "I'm sorry. It's just, hindi ko alam na magmamahal ako ng ganito. I love him too much, Pat." Ilang sandali pa siyang nakipag-usap kay Patrick bago niya ibinaba ang tawag. Mula sa veranda ay pumasok siya sa loob ng unit. Subalit kasabay niyon ay bumukas ang pinto ng silid ni Andrew. "I'm sorry, Vanny. Hindi ako makakapagpahinga ng maayos knowing that you're still working here." Anang asawa kasabay ng paglapit sa kanya. "Wait, umiyak ka ba?"
Kagat ang labing umiling siya sa asawa. Hindi. Allergy lang to dahil sa hangin. Kunot ang noong hinawakan ni Andrew ang braso niya. Stop lying, Vanny. Bakit ka umiyak? Please tell me. Is it because of my mother? What? Nabiglang tanong niya sa kaharap. Napansin kong bigla kang tumahimik kanina. Did mom talk to you? May sinabi ba siya sa'yo, Vanny? Please tell me, baby. Tila nanghina siya sa paraan ng pagtawag sa kanya ni Andrew. Walang sinabi ang mami mo. Are you sure, Vanny? Because I will call her right now. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa sa sinabi ni Andrew. Seryoso ang mukha ng asawa at tila hindi nagbibiro sa sinabi nito. No, don't. Walang kinalaman ng mami mo sa pag-iyak ko. Pigil niya sa lalaki. Then why did you cry, huh? Masuyong tanong ni Andrew. Hinawakan nito ang pisngi niya at maingat na pinunasan yon. Do you already miss New York, baby? Sa inaktong yun ni Andrew ay tuluyang bumagsak ang puso ni Vanessa. I was crying because I'm in love with you. And I know that my heart will get broken once all of this is over. Natigilan si Andrew sa sinabi niya. You're in love with me, Vanny? Laglag ang pangang tanong nito. Yes, I'm in love with you, Andrew. And I'm sorry. Pag-amin ni Vanessa habang diretsyong nakatingin sa asawa. I really didn't expect that it would happen. Hindi ko inakalang mamahalin kita. You see, matagal na kitang kilala, Andrew. Matagal ko na ring alam na gwapo ka, magaling na engineer, at swerte ang babaeng mamahalin mo. Pero simula nang makulong tayo sa elevator, unti-unti pa kitang nakilala. Naging kaibigan. Hanggang sa na-realize ko na lang na nahuhulog na ako sa'yo. It's just so easy to fall in love with you, Andrew. Ang dali-dali mong mahalin. Kaya nung sa wakas ay na-realize ko na mahal na kita, hindi ko na nilabanan ang nararamdaman ko. Kasi alam ko na worth it kang mahalin. Na worth it ibigay sa'yo tong puso ko. Ngumiti si Vanessa kay Andrew kasabay ng nagbabadyang luha sa mga mata. Alam kong pumayag ka lang magpakasal sa akin para tulungan ako. Alam ko rin may ibang babae kang gusto. That's why I couldn't help but cry when your mother told me earlier na isang beses ka lang magmamahal. Kasi kung totoo yun, ibig sabihin wala na akong pag-asa pa sa'yo. Hindi niya alam kung ilang segundong nakatingin lang sa kanya si Andrew, hanggang sa unti-unti itong umiti. Paano ka mawawalan ng pag-asa sa akin? Ikaw yung babaeng gusto ko, Vanny. Ikaw yung babaeng matagal ko nang mahal. Tila umurong ang nagbabantang luha ni Vanessa kasabay ng malalim na pagkunot ng noo. What? Niloloko mo ba ako, Andrew? I'm not, baby. I'm telling the truth. Sagot nito kasabay ng masuyong paghaplos sa pisngi niya. Natatandaan mo ba nung magkasama tayo sa Central Park pagkatapos ng kasal natin? You made me wish when a dry leaf fell on me. Alam mo ba kung anong hiniling ko nun? Ang ma-inlove ko sa akin. Nalaglag ang panga ni Vanessa sa revelasyong yun ni Andrew. I'm in love with you, Vanny. Matagal na ako may gusto sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako maalis sa New York. Kung bakit patuloy ako nagtatrabaho sa kumpanya nyo. Kung bakit wala akong nagiging girlfriend. Dahil ikaw, Vanny, ikaw yung babaeng matagal ko nang mahal. Kailan pa, Andrew? Hindi makapaniwalang tanong niya sa lalaki. Muling bumalong ang luha sa mga mata niya. 6 years ago, simula nung una kitang makita sa kumpanya nyo. Ganun na katagal? Mahinang natawa si Andrew kasabay ng bahagyang pamumula ng tenga. I told you, baby. Torpe ako. Kaya hanggang ligo tingin lang ako. So, paano pala kung hindi ako umamin sa'yo ngayon? Hindi ka rin naamin sa akin? At paano kung hindi kita niyayang pakasalan ako? Hanggang tingin ka na lang sa akin? I'll confess, Vanny. Siguro bago tayo mag-file ng divorce, magtatapat ako sa'yo. Napasinghap si Vanessa sa sagot ng asawa. Pambihira, ang tagal pa nun ah. Mabuti na lang pala talaga umamin na ako sa'yo ngayon. And I thank you for that, baby. Humuso siya kasabay ng paghawak sa braso ng asawa. Nakakainis ka. May pasabi-sabi ka pang I don't want to talk about other women in front of my wife. Pero ako naman pala yung babaeng tinutukoy mo. Pinaiyak mo pa ako. I'm sorry, baby. I'm sorry for making you cry. Akala ko lang kasi mahihirapan akong paibigin ka.
Masuyang paghingi ng tawad ni Andrew. Fine, basta bayaran mo ng kiss yung sinayang kong luha. Madaming kiss. Pagdedemand niya. Mula sa pisngi niya ay naglakbay ang mga daliri nito patungo sa mga labi niya. I will, baby. Kahit ilan pa yan, ibibigay ko sa'yo. Ngumiti siya at sinalubong ang mga mata ng asawa. But seriously, thank you, Andrew. Thank you cause you kept on loving me all these years. Kahit na hindi ako aware sa nararamdaman mo, patuloy mo pa rin ako minahal. And don't worry, susuklian ko yung matagal na panahong pagmamahal mo sa akin. I'll be the perfect wife to you. No, ako ang dapat na magpasalamat, Vani. Thank you for finally noticing me and for reciprocating my feelings. And no, wala ka nang kailangang gawin because you're already perfect to me. Sus, ang sweet naman ng torpe kong asawa. Dahil dyan, may kiss ka. Malawak ang ngiting wika ni Vanessa sa lalaking minamahal. Inabot niya ang magkabilang pisngi nito at pinaulanan ito ng halik sa muka. Akma niyang hahalikan sa tungkid ng ilong ang asawa nang bigla ay sakupin na nito ang mga labi niya. Mahal na mahal kita, Vanessa Buenavista. Buong pagmamahal na wika ni Andrew nang pakasalan nito ang mga labi niya. Mahal na mahal din kita, Engineer Blake Andrew Buenavista. Buong pusong sagot niya sa asawa. Pareho silang matamis na ngumiti sa isa't isa bago sila muling nagsalo sa isang matamis na halik. 2 buwan pa ang nakalipas bago nakabalik si Andrew sa trabaho. Sa nagdaang mga linggong yon ay hindi iniwan ni Vanessa ang asawa. Bago sila bumalik ni Andrew ng Amerika ay muli silang nagpakasal. Lumipad pa uwi ng Pilipinas ang ama niya at madrasta, kasama na si Patrick, na ganoon na lamang ang disappointment nang malamang taken na rin ang mga lalaking pinsan ni Andrew. Pagkatapos ng honeymoon nilang mag-asawa ay bumalik na sila ng Amerika. Sa New York sila permanenteng nanirahan ni Andrew, kasama ang 3 anak na ipinagkaloob sa kanila ng may kapal. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.